Kabanata 251. Hindi rin ito masyadong masama. Honey, kailangan mong maniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Tinitigan ni James si Thea sa mata at sinabing, karangalan ko na pakasalan ka. Kung ano man ang magiging resulta, hindi kita masisisi. Buntong hininga, huminga ng malalim si Thea. Maya-maya, dumating si Newton. Nakarating siya sa tirahan ng kalahan sa loob lamang ng ilang oras, kumatok. 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 Nang sila ay nasa mainit na pagtatalo. May mga katok mula sa kabilang panig ng pinto. Isang kalahan ang sumagot sa pinto. Pumasok si Newton sa tabi ni Serena. Nang makita ang mga bisita ay agad na tumayo si Lex nang hindi nag-iisip. Ang iba pang mga kalahan ay sumunod. Nalilitong tingin. Naglakad si Lex papunta sa kanila gamit ang kanyang tungkod. Sino ka? Si Newton ay hindi nakilala. Nakasuot ng itim na suit. Naglabas siya ng hangin ng kakisigan. Sa kabilang banda, glamorous si Serena sa kanyang kasuotan. Nakita nila si James. Gayunpaman, sa pagsunod sa mga tagubilin ni James, wala silang sinabi. Nagsalita si Newton. Ako ay mula sa Majestic Corporation. Nang marinig ito, bumili ng tibok ng kanilang puso. Kanina lang nila pinag-uusapan ang Majestic Corporation. At ngayon ay may nakatayo sa kanilang pintuan. Niyaya sila ni Lex na maupo. Pagkatapos makaupo, nagsalita si Newton. Nandito ako sa ngalan ng ating chairman. Nagkamali ang taong nagpapadala ng regalo. Bagaman inutusan siya ng chairman na ipadala ito sa tirahan ni Ms. Thea, ipinadala niya ito sa villa ng mga kalahan. Itinuro niya ang mga regalo sa kasal sa sala at sinabing, ito ang mga regalong gustong ibigay ng aming chairman kay Ms. Thea. Nang marinig iyon, napangiti si Thea. Lumapit ito sa kanya at tinanong, is your chairman a Caden? Siya ba ang Caden mula 10 taon na ang nakakaraan? Yung iniligtas ko sa apoy. Nakangiting tumanggaw si Newton. Oo, siya iyon. Anong pangalan niya? Nauutol na sabi ni Thea. Ngumiti si Newton at sumilip kay James. Nanatili siyang tahimik. Gusto ko siyang makilala. Sa pagkakataong iyon, ramdam ni Thea ang pagtibok ng kanyang puso. Kilala niya ang lalaking ito. Gayunpaman, hindi niya alam ang pangalan nito. Siya ay nanaginip sa lahat ng oras na ito. Panay ang panaginip niya sa taong iniligtas niya. Gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan nito. Hindi napapansin ni James ang ugali ni Thea. Alam niyang 9 love si Thea sa ibang identity niya. Kung hindi siya mawawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Iginagalang siya ni Thea sa buong kasal nila. Gayunpaman, wala silang pagnanasa at pagmamahal. Nagpakita siya ng pagmamahal, hindi pagmamahal. Huminga ng malalim si James. Tumawa si Newton. Malapit mo na siyang makilala. Inanunsyo niya na magdaraos siya ng isang romantikong seremonya ng kasal at nangakong gagawin kanyang pinakamaligayang babae sa lahat ng Kensington. Walang ibang sinabi si Newton. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, tumayo siya at tumalikod para umalis. Pagkaalis ni Newton, humagalpak ng tawa si Gladys. Sinabi ko sa iyo na para kay Thea ito. Paano kaya nakatanggap si Megan ng ganoon kalaking pagpapala? Haha, yung luxury car ko, ang villa ko. Tumawa si David. Samantala, si Howard at ang kanyang pamilya ay nagsusuot ng masungit na ekspresyon. Nanatili silang tahimik. Knock, knock, knock. Muling tumunog ang mga katok mula sa pinto pagkaalis ni Newton. Bumukas ang pinto. At pumasok ang ilang pulis. Pinangunahan sila ni Wyatt Jeremiah mula sa Organized Crime Division. Nagharap si Wyatt ng warrant of arrest at sumigaw. Howard at Tommy Callahan, hinala kayong gumawa ng krimen. Sumama ka sa amin para tumulong sa investigasyon. Nang may mga pulis sa pintuan, natakot sina Howard at Tommy.
Humakbang si Lex at sinulyapan si Wyatt. Bilang patriarka ng mga kalahan, narinig niya ang tungkol sa kanya. Ginoo, Jeremiah, baka ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Paano sila nakagawa ng isang kriminal na krimen? Ano ang kanilang ginawa? Napatingin si Wyatt kay James. Lumapit si James at sinabing, "Ako ang nagsumbong sa kanila sa mga tungkulin. Ikaw." Napatitig sila kay James. Sumabog sa galit si Tommy. "James, basura ka. Nililigawan mo ang mga kalahan mula pa noong una. How dare you call the cops on me? At sa anong mga singil? Ano na lang ginawa ko?" Malamig na sinabi ni Howard. "Hindi ito magtatapos hanggat hindi mo ako binibigyan ng paliwanag." Hinayla ni Thea si James at tinanong, "James, anong ginagawa mo?" Malamig na tinitigan lahat si James. Puno ng puot ang kanilang mga tingin. Ano ang iniisip niya? Tumawag sa mga pulis. Humarap si James sa kanila at mahinang sumagot, "I trust Thea. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya. Alam kong may nag-frame sa kanya. Pero hindi ko alam kung sino. Kaya, iniulat ko ang mga bagay sa mga tungkulin." Inaresto nila si Joseph, at ipinagtapat niya ang lahat. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kina Howard at Tommy. "Hindi ko alam. Kayong dalawa pala ang may pukano laban kay Thea kanina." "Ikaw," napaatras ng ilang hakbang si Tommy at bumagsak sa sofa. Ang mukha ni Howard ay kasing puti ng kumot. Tumingin si Lex kay Wyatt at sinabing, "Mr. Jeremiah, pwede ba ito ay isang hindi pagkakaunawaan? Ito ay tungkol lamang sa mga panloob na gawain ng isang pamilya. Paano ito magiging isang komersyal na krimen?" Hindi pinansin ni Wyatt si Lex at malamig na sinabi, "Dahil may nag-ulat ng kaso sa amin. Responsibilidad namin na alamin ito." Inamin na ni Joseph ang lahat. Una, binigyan siya ni Tommy ng $100,000 upang maihatid ang substandard at expired na gamot sa Eternality Hospital. Pagkatapos, binigyan siya ni Howard ng $1,000,000 at inutusan siyang i-frame ni Thea. "Kung mayroon kang sasabihin, gawin ito sa istasyon ng pulisya." Sakupin sila. Lumapit ang ilang pulis at naglabas ng posos. Pilit nilang pinusisan sina Howard at Tommy. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Nanatiling tahimik si Howard. Samantala, sumigaw si Tommy, "Lolo, iligtas mo ako. Ayokong makulong." Sa ilalim ng tingin ng mga kalahan, dinala sina Howard at Tommy. Naalala lamang ni David ang kanyang sentido pagkatapos umalis ang mga pulis. Palihim niyang binigyan ng thumbs up si James. Basagin. Inis na hinampes ni Lex ang kanyang tungkod sa mesa at umungol. "Anong ginawa mo, James? Ito ang personal na negosyo ng aming pamilya. Kung may nagawa silang mali, i-report mo sa akin. Bakit mo tinawag ang mga pulis? Alam mo ba kung ano ang mangyayari ngayon?" Galit na galit si Lex. Walang magawa ang mga kalahan na nanood. Walang nang ahas magsalita. Kalmadong sabi ni James. "At nagawa ba iyon? Dinala ko si Joseph dito para ipaliwanag ang mga bagay. Ngunit tumanggi siyang sabihin ang totoo. Wala ka talagang tiwala kay Thea. Paano ko mapapatunayang inosente siya nang hindi tumatawag sa mga pulis? At saka, pumunta ako sa mga tungkulin nang hindi ko alam ang tunay na utak ay si Howard at ang kanyang pamilya. Ngayong lumabas na ang katotohanan, dapat nating aminin na nagkamali sila kay Thea." "Ang liit mo." Namutla ang kutis ni Lex sa galit. Bukod sa, patuloy ni James, hindi na si Thea ang chairman ng Eternality. Siya ang chairman ng Pacific Group at nagmamay-ari ng 70% ng mga bahagi nito. Ngayong hapon, kinuha niya ang kumpanya mula kay Trevor sa pamamagitan ng pautang. Ubu. Nang marinig ito, umubo ng dugo si Lex. Tapos, nahimete siya. Nang makita ito, natakot ang mga kalahan at mabilis na pumunta sa kanyang tabi.
James! Anong ginagawa mo? Saway ni Thea na bakas sa mukha nito ang galit. Paano mo natawagan ang mga pulis? Ito ay isang bagay sa pamilya. Bakit mo ibinalita ito sa mga serbisyo nang hindi ako kinonsulta? Matapos sawayin si James, dali-dali siyang pumunta kay Lex na hinimite na si Lex sa galit. Hindi nagtagal, nagkamalay siya, napaupo siya sa sofa, humihingal. Sa tingin mo ba napakatalino mo at nasa hustong gulang na? Thea, wala ka na bang pakialam sa mga alituntunin ng pamilya? Kung ganon, wala akong masabi, umalis. Mula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng mga kalahan. Lolo, disoriented, sabi ni Thea, bagaman kinuha ko na ang Pacific Group at hindi na ako ang chairman ng Eternality. Sisiguraduhin kung mananatili ang mga kontratang nilagdaan sa pagitan ng Eternality at iba pang mga korporasyon. Ang kawalang hanggan ay patuloy na makakatanggap ng mga utos mula sa kanila sa hinaharap. Kabanata 253. Kalimutan mo na. Bahaging kumaway si Lex. Lex, hindi mo ito pwedeng baliwalain. Umiiyak na sigaw ni Jolie. Si Howard at Tommy ay dinala ng mga pulis. Kahit na may nagawa silang mali. Paano tatawagan ni James ang mga pulis? This is a family affair. After all, isang family affair. Malamig na sabi ni James. Is framing Thea considered a family affair? Buti na lang walang seryosong nangyari. Tatawagan mo pa ba itong family affair kung may namatay na? Ikaw. Her face livid. Jolie pointed at James and rebuked him. Sino ka sa tingin mo? Ito ang tirahan ng kalahan. Ano sa tingin mo ay may karapatan kang magsalita? Tama iyan. Masyado mo nang itinulak. Paano mo natawagan ang mga pulis? Bakit hindi ka nalang maupo at pag-usapan ito? Wala namang seryoso eh. Ngayong naaresto na sila ng mga pulis. Ano ang dapat nating gawin kung may lumabas na balita? Maldite ka James. Pinagsabihan ng mga kalahan sina James at Thea. Pinabulaanan ang lahat sa kanila. Kahit na natuwa si David. Naniniwala siyang nalampasan ni James ang linya. It was a family affair. After all, ang pagsali sa mga tungkulin ay magpapalala lamang sa mga bagay. Hinayla ni Thea si James at bumulong. James, bawiin mo yung case. Kung ang salita ay lumabas, ang mga bagay ay hindi magiging maganda para sa mga kalahan. At saka, okay na ako ngayon. Bakit hindi tayo makipagkasundo sa kanila? Nagpapasalamat si Thea na tumayo si James para sa kanya. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang mga taong inaresto ay mga kamag-anak pa rin niya. Sumagot si James. Nagsimula ng imbestiga ng mga kinauukulang bayad ang usapin. Huli na para bawiin ang kaso ngayon. At saka, kung mapatunayang inosente sila, mapapalaya sila nang wala sa oras. Kung sila ay napatunayang nagkasala. Gayunpaman, natural lamang na maibigay ang hustisya. Hindi binalak ni James na pakawalan sila ng ganoon kadali. Ang paggawa nito ay magbibigay lamang sa kanila ng allowance na magsagawa ng mas masahol pang mga plot sa mangyayari. Umalis ngayon. I don't want to see your faces, turo ni Lex sa pinto. Kinuha ni Gladys ang pahiwatig at tumingin kay David at Benjamin. Anong nakatayo ka dyan? Bilasan mo. Kunin mo ang mga reg along iyon, sa kasalan. Nakuha ko. Natauhan ang dalawa at mabilis na sinunod ang utos niya. Tumingin si Gladys kay James at nginitian. James, huwag kang tatayo dyan. Tulungan mo sila. Oh, tumango si James at tumungo sa mga regalo. Isinara niya ang isa sa mga kahon. Binuhat ito sa kanyang balikat. At lumabas. Samantala, ang iba pang mga kalahan ay tumingin sa kanila na may malungkot na ekspresyon. Dahil marami ang mga regalo, nagtagal sila sa pagdala nitong pauwi. Sa villa ng mga kalahan. Tanong ni John, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ama, pinapalawak ng Eternality ang negosyo nito.
Habang inaresto si Howard, samantala, kinuha na ni Thea ang Pacific Group. Kailangan namin ng isang tao na manggana. John, ipauubaya ko muna sa iyo ang negosyo ng kumpanya. Oo, tumango si John. Matapos ang lahat ng mga taon na ito. Sa wakas ay tumawag na siya sa mga pag-shot. Megan, nilingan siya ni Lex. Ang mga Oswalds ay may malawak na koneksyon. Tanungin sila kung maaari nilang piyansa sina Howard at Tommy palabas ng bilangguan. Tatawagan ko si Coulson sa sandaling ito at ipapunta siya. Ang mga kalahan ay abala sa pagsisikap na pangasiwaan ang pag-aresto kina Howard at Tommy. Samantala, abot tenga hanggang tenga ang ngiti ng pamilya ni Thea. Gumawa sila ng isang bilog sa paligid ng mga regalo sa kasal. Na hindi isang kapalaran. Thea, hindi ba itong limited edition na Ferrari ang nakita natin noong auto show? Ibibigay ko sa iyo ang aking Maserati. Bilang kapalit, magiging akin ang Ferrari na ito. Siya nga pala, nanay. Dapat tayong lumipat sa isang bagong villa na kahit 1,000 metro kwadrado. Hehe, siguradong tanda ng kapangyarihan at kayamanan ang pagmamay-ari ng villa sa Goodview Villa District. Nakangiti si David hanggang tenga. Hindi sumang-ayon si Thea sa kanya. Hindi natin ito matatanggap. Ibinabalik ko sila. Smack! Pinalo ni Gladys ang ulo niya at pinagalitan. Gago ka ba? Libre ito. Hindi makasagot si Thea. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hinayla niya si James sa kwarto niya. Samantala, ang iba ay bumuo ng bilog sa paligid ng mga regalo sa kasal. Kumuha si Alisa ng magandang damit at ilang mamahaling alahas at tuwang-tuwang pumasok sa kanyang silid. Nagpalit siya ng damit at nagsuot ng hikaw, kwintas, at singsing. Mahal! Maganda ba ako? Lumabas siya ng kwarto at naglibot sa sala. Napabulala si David. Wow! Ang ganda mo, Sinta. Bagay na bagay sa iyo ang damit. Nang marinig ito, na-flatter si Alisa. Samantala, si Glady naman ay nag-aalalang ekspresyon. Bumulong siya. Mr. Si Watson ay mayaman. Ngunit gayon din si Mr. Hayden. Sino ang dapat pakasalan ni Thea? Dapat pakasalan niya silang dalawa, bulalas ni David. Smack! Hinampos siya ni Gladys sa ulo. Agad niyang itinikom ang bibig at tinungo ang isang kahon na puno ng pera. Mom, pwede ba ako kumuha nito? Sinaman siya ng tingin ni Gladys. No way. Itatago sila sa ligtas na kustodiya. Ilalagay ko sila sa bangko bukas. Sa kwarto niya, galit na galit si Thea. Pupunta ako bukas sa Majestic Corporation para ibalik ang mga regalo kay Mr. Hayden. Nakangiting sabi ni James. Darling, it's yours now. Dapat mong itago ito. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? May asawa na ako. Natahimik si James nang marinig iyon. Walang ibang sinabi sa kanilang dalawa. Ang kapaligiran sa silid ay hindi karaniwan. Naghintay sina James at Thea sa kwarto para makatulog ang iba pang pamilya. Nag-shower si Thea. Samantala, may hawak na kahon si James. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Maya-maya ay lumabas na si Thea sa shower. Nakabalot siya ng tuwalya, na nakatikip sa kanyang maseselang bahagi. Ang kanyang maputi na balat at ang kanyang matambok, nabunyag ang mga makatas na hita. Ang kanyang balat ay basa pa at kumikinang sa mga patak ng tubig. Tinuro niya ang banyo. Namumula ang pisngi. G, maligo ka na. Oh, umakyat ang adrenaline sa mga ugat ni James. At dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo. Natapos niya ang pagligo sa loob ng 5 minuto. Pagsuot ng pantalon, lumabas siya ng banyo. Nakahiga na si Thea sa kama. Ang tuwalya sa gilid niya. Natatakpan ng kumot ang katawan niya. Tanging mukha niya lang ang nabunyag. Ang kanyang pisngi ay kasing pula ng isang mansanas. At mukhang nakakaakit. Gumalaw siya ng kaunti para bigyan ng espasyo si James. Tumalon si James sa kama sa tuwa.
Nang inag si Thea nang mapahiya siya sa kama. Alam niya ang susunod na mangyayari. Akala niya inihanda na niya ang sarili niya. Sa wakas ay mapapabilang na siya kay James. At opisyal na silang mag-asawa. Gayunpaman, nang humiga si James sa kama, nag-alinlangan siya. Siya ay naging natatakot. Ito ay isang takot sa hindi alam. At isang takot sa kasal. Inayos ni James ang kanyang katawan at tumingin kay Thea. Namumula ang kanyang mga pisngi. At hindi siya mapaglabanan. Iniabot niya ang kanyang mga braso para yakapin siya. Tapos, humalik siya. Nagdikit ang kanilang mga labi. Malamig at medyo matamis ang pakiramdam. Hindi. Pilit na tinulak ni Thea si Joris. Bumangon siya. Humihingal. Hindi ako handa para dito. Darling, pwede ba nating gawin ito sa ibang pagkakataon? Hindi siya naglakas loob na iangat ang ulo para salubungin ang tingin nito. Naguguluhan si James. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya pumayag? Bakit nagbago ang isip niya? Natigilan siya sandali. Pagkatapos, mabilis niyang naalala ang sarili at ngumiti. Ayos lang. Pagkasabi niya noon ay bumaba siya sa kama at nilapag ang kutson sa sahig. Hindi maintindihan ni Thea kung ano ang pumasok sa kanya. Nakaramdam siya ng takot nang halikan siya ni James. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang kinatatakutan niya. Pwede kang matulog dito kung gusto mo. Bagamat pakiramdam niya ay hindi pa siya handa. Hindi pa rin niya kayang makita si James na natutulog sa sahig. Nakangiting sabi ni James, ayos lang, makakatulog ako sa sahig. Sa tabi mo ako matutulog kapag handa ka na. Ayaw ipilit ni Jamnes si Thea. Sa totoo lang, wala siyang karapatan. Kung tutuusin, wala rin siya rito kung wala si Thea. Kaya naman nagpasya siyang suportahan at sundin ang anumang desisyon na gagawin niya. Sa pananaw ni Thea, gayunpaman, galit si James. Ibinuko niya ang kanyang bibig para magsalita. Gayunpaman, siya ay nawalan ng mga salita. Lumipas ang gabi ng tahimik. Hindi nakatulog si Thea. Samantala, mahimbing na nakatulog si James. Maya-maya, sumapit ang umaga. Hinusot ni Thea ang kanyang mga mata. Buong gabi siyang gising. Kaya, medyo absent-minded siya. Nakita niyang gising na si James. Inilapag niya ang kutson, lumabas ng silid, at nagsindi ng sigarilyo sa bintana. Sa bintana, tinitigan niya ang likod ni James. Ang isipan niya ay wala sa ulirat. Pagkatapos, bumangon siya, nagbihis, at nagtungo sa bintana. Tumawag siya, darling, ha? Lumingon si James at nakita si Thea na papalapit sa kanya. Nagsuot ng apologetic look si Thea. Pasensya na kayo kagabi. Hindi naman big deal. Tumawa ng malakas si James. Nagpakasal kami bago itayo ang pundasyong kailangan ng relasyong ito. Natural lang na mag-atubili kang gawin sa akin ang ganoong bagay. Unti-unti, at sa paglipas ng panahon, alam kong matatanggap mo ako. Kahit na panatag na ang loob ni James, na guilty pa rin si Thea. Si James ay dumaan sa mga paghihirap at pagsubok mula nang siya ay ikasal sa mga kalahan. Kahit na siya ay naagrabyado, wala siyang magagawa. Buntong hininga. Sa pagmumuni-muni nito, napabuntong hininga siya. Ano bang buntong hininga mo? Ayos lang. Hindi kita sinisisi. Tumayo si James at niyakap si Thea. Aniya, hinding-hindi kita pipilitin sa anumang bagay na ayaw mong gawin. Hindi sa nakaraan, hindi sa kasalukuyan, at hindi kailanman sa hinaharap. Habang mas magalang si James, mas na-guilty si Thea. Pupunta ako sa Majestic Corporation ngayon at tingnan kung makikilala ko si Mr. Hayden. Ipapaliwanag ko sa kanya ang mga bagay-bagay at ibabalik ko ang mga regalo sa kasal. Sige sa akin. Tumango si James. Tumingin sa kanya si Thea at sinabing, give me some time. Ngumiti siya. Sabi ko naman sa'yo okay lang ako. Umalis na tayo, honey.
Hinayla ni James si Thea pabalik sa kwarto niya at sa sala nandoon na sina Gladys, Benjamin, at ang iba pa. Nagtipon sila upang pag-usapan ang kanilang pagbisita sa Goodview Villa District. Gusto nilang masilip ang villa na regalo sa kanila ni Mr. Hayden. Pagkatapos noon, nagplano silang magtungo sa bangko para ideposito ang kanilang pera. Lumapit sa kanila si Thea at sinabing, "I told you I'm not accept these gifts." Ibinabalik ko sila. Hindi nasisiyahan. Sumigaw si David. Tanga ka ba, Thea? Bakit mo ibabalik ang mga regalong ito? Ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000,000. Hindi nasisiyahan si Gladys. Ano bang pinagsasabi mo, Thea? Makinig ka. Ngayon, kailangan mong pumili sa pagitan ni Mr. Hayden at Mr. Watson. Maaari mong ibalik ang mga regalong ito kung gusto mong makipag-date kay Mr. Watson. Kung hindi ka interesado kay Mr. Watson, magaling din pumili si Mr. Grayson. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para kumbansihin ka. Pupunta ako ngayon sa Majestic Corporation para magpaliwanag kay Mr. Hayden. Padabog na lumabas ng bahay si Thea. Sinulyapan sila ni James at nakangiting sinabi, "Feel free to keep them. Kakausapin ko si Thea. At least hindi ka tanga." Ungol ni Gladys. David chimed in. Huwag ka nang magsabi, James. Just get the divorce para makahanap si Thea ng ibang lalaki na glamorous ang itsura niya. Wala siyang problema sa pagkuha ng mayaman. Hahanapin ko siya. Tumalikod na si James para umalis. Gayunpaman, hindi niya sinundan si Thea. Dahil patungo si Thea sa Majestic Corporation. Kailangan niyang magmadali doon para makilala siya bilang Mr. Hayden. Dahil hindi niya gusto ang kasalukuyang ako. Ipapaibig ko siya sa iba sa akin. Pagkaalis ng Callahan Residence, tumawag ng taxi si James at tumungo sa Majestic Corporation. Habang nasa daan, tinawagan niya si Newton. "Ginoo, Queen. Sino ang kasalukuyang namumuno sa Majestic Corporation?" "Ako na yan, James. Nakuha ko. Maghanda ka ng suit at mask para sa akin. Malapit na ako." Kahit na hindi alam ni Newton kung ano ang ginagawa ni James. Sumunod siya. "Sige, ako na ang gagawa ng mga arrangement." Pagkatapos ng tawag, pumikit si James para magpahinga. Hindi nagtagal. Nakarating na siya sa Majestic Corporation. Isa itong 18 palapag na skyscraper. Kahit na dati itong negosyo sa ilalim ng Great 4, ibinalik ito sa orihinal na may-ari nito. Matapos pumalit si Newton, pinangalanan niya itong Majestic Tower. Ito rin ang punong tanggapan ng Majestic Corporation. Kahapon lang naitatag ang Majestic Corporation. Bagamat may mga tsismis tungkol sa pagbubukas nito, hindi pa opisyal na inihayag ang seremonya ng pagbubukas nito. At hindi rin nagsagawa ng press conference. Gayunpaman, lumabas ang balita tungkol sa mga aktibidad sa pagkuha ng Majestic Corporation sa online job market. Mula vice chairman hanggang sa isang ordinaryong clerk, lahat ng posisyon ay bukas at available. Naging opens iba ang Majestic Corporation sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na sweldo sa mga talento. Maraming taong walang trabaho ang lumakas ang loob at gustong subukan ang kanilang kapalaran. Maging ang mga may trabaho na naakit sa sweldo ng Majestic Corporation at nais na tumalon. Sa labas ng Majestic Corporation, isang Lamborghini ang walang kamali-mali na naka-reverse park sa garahe. Bumukas ang pinto, bumaba ng kotse ang isang matangkad, balingkinitan, at magandang babae na nakasuot ng pulang damit. Naglabas siya ng isang pares ng sunglasses at isinuot iyon. Ang kanyang hitsura ay umaakit ng maraming tao. Kasabay nito ay nasa labas ng Majestic Tower si Thea. Pagtingin sa 18 palapag na mataas na skyscraper, nawalan siya ng gana. Medyo kinakabahan siya. Hindi magtatagal,
Makikilala niya ang taong iniligtas niya 10 taon na ang nakararaan. Hindi nagtagal. Makikilala niya ang mga lalaking nakamaskara ng aswang na nagligtas sa kanya mula kay Trent Xavier. Napuno ng mga kaisipan ang kanyang isip. Tapikin, tapikin, tapikin. Ang tunog ng bota ay patuloy na tumutunog sa kanyang ulo. Ang kahindak-hindak na maskara ng multo ay pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang sarili niya. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa Majestic Tower. Naroon din ang babaeng naka-red dress. Nakarating siya sa pinto kasabay ni Thea. Napansin nila ang isa't isa. At nagtama ang kanilang mga tingin. Ha! Napatingin kay Thea ang babaeng naka-red dress at tinanggal ang sunglasses nito. Thea, ikaw ba yan? Kay ikaw si. Napatingin si Thea sa balingkinitang babae na naka-red dress. May kulot siyang pulang buhok at naka-lipstick. Saglit na hindi siya nakilala ni Thea. Ako si Quincy Zyla. Quincy. Bulalas ni Thea. Si Quincy ay kaklase niya noong senior high. Siya rin ang matalik niyang kaibigan. Pagkatapos ng pangyayari, lumipat ng paaralan si Quincy. Nabalitaan ni Thea na nagpunta siya sa ibang bansa para mag-aral, hindi niya inaasahan na makakasama siya rito. Humakbang si Quincy at hinayla ang braso ni Thea. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Nagkataon lang, halika. Maghanap tayo ng mauupuan at magkwentuhan. Oo naman. Excited si Thea. 10 taon na ang nakalipas. Nakita sila ng table sa isang coffee shop malapit sa Majestic Corporation. Thea, kababalik ko lang. At nabalitaan ko ang pinagdaanan mo. Hindi ko alam na nagdurusa ka sa mga nakaraang taon. Salamat at malakas ka para makayanan ang mga paghihirap na iyon. Sapat na sa akin. Sabihin mo, nasaan ka sa nakalipas na 1 taon? Sigh, napabuntong hininga si Quincy. Noon, may nangyari sa pamilya ng boyfriend ko. Nalungkot ako at lumipat sa Melpolis kasama ang aking pamilya. Kakabalik ko lang nagkataon. Nabalitaan kong nakaligtas ang isang miyembro ng Cadence at nagawa pang bawiin ang mga dating negosyo ng kanyang pamilya sa The Great Four. Pinag-isipan ko ito at nagpasya na tingnan kung ano ang tungkol sa lahat. Nag-apply din ako para sa posisyon ng Vice President habang nandoon. Napatingin si Quincy kay Thea. Nga pala. Narinig ko na nasunog ka ng husto habang iligtas ka ng isang Caden mula sa tirahan ng Caden. Oo, tumango si Thea. Sino yun? Uminom ng kape niya. Tumingin siya kay Thea. Umiling si Thea at sinabing, hindi ko alam. Nagliyab siya nang iligtas ko siya. Malubha ang sitwasyon. At hinayla ko siya palabas ng apoy nang hindi nakikita ang kanyang mukha. Hindi ka ba niya hinanap? Siya, wearing a flustered look, she contempled and said, I guess he did. Gayunpaman, naka-ghost mask siya kaya. Hindi ko makita ang mukha niya. Pumunta ako dito ngayon para hanapin siya at ipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay. Nakita ko, nga pala, bakit hindi mo sinabi sa akin na ang boyfriend mo mula 10 taon na ang nakakaraan ay isang Caden? Nang marinig ito, napabuntong hininga si Quincy. Ilang buwan lang kaming nagde-date. We planned to announce our relationship after graduating senior high. Gayunpaman, hindi ko inasahan na may darating na kalamidad sa mga Caden bago ang graduation. Sigh, curious si Thea. Ano ang kanyang pangalan? James. Ha? Natigilan si Thea. Oh, naalala ko na ngayon. Nahuli si Quincy. Narinig ko na natagpuan ka ng mga kalahan ng isang bagong asawa. James din ang tawag niya, di ba? Nagkataon lang. Oo, naman. Naalala ni Thea ang sarili. Dahil kay James Caden ay isang karaniwang pangalan sa Kensington. Hindi nakakagulat na 2 tao ang magkaroon ng eksaktong parehong pangalan. Nag-usap sila sa coffee shop. Nagkukwento ng mga nakaraang pangyayari. Ay! Oo, napatingin si Thea kay Quincy.
Ibinuka niya ang kanyang bibig. Saka isinara iyon ng walang sinasabi. Pagkatapos ng deliberasyon, nagsalita siya. Kahapon, nagpadala ng isang misteryosong Caden ng mga regalo sa mga kalahan, na nagsasabing para sa akin ang mga ito. Nandito ako ngayon para ipaliwanag sa kanya na may asawa na ako at gusto kong bawiin niya ang mga regalo. Oh, napukaw ang pag-uusisa ni Quincy. Nakangiting tanong niya, siya dapat ang niligtas mo 10 taon na ang nakararaan. Sinabi ba niya sa iyo ang kanyang pangalan? Umiling si Thea, hindi. Ang alam ko lang ay Caden siya at chairman ng Majestic Corporation. Tumawa si Quincy, hindi nakakagulat. Natural lang na gusto mong pakasalan simula nang iligtas mo siya 10 years ago. Pero, may asawa na ako, at talagang mabait sa akin ang asawa ko. Wala akong planong hiwalayan siya. Umiling si Thea, sana si James ang iniligtas mo 10 taon na ang nakakaraan. Napabuntong hininga si Quincy. Si James ang first love niya. Hindi siya pumasok sa ibang relasyon sa nakaraang taon. Hindi niya makalimutan ang romansa ng kanyang kabataan. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni James, magkakaroon siya ng maling impresyon na buhay pa ito. Napatingin siya kay Thea. Thea, baka ang taong niligtas mo 10 taon na ang nakalipas ay asawa mo si James. Maaari ba siyang maging miyembro ng Cadence? Paano naging posible iyon? Agad namang pinawalang bisa ni Thea ang ideya. Kilalang kilala niya ang kanyang asawa. Paano kaya siya ang misteryosong Caden? Bagamat mayaman si James, nakuha niya ang kanyang pera sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Na-dismiss din siya sa militar. Ang pagkakaroon ng $200 milyong ay ganap na iba sa pagkakaroon ng 10 bilyon. Tsaka hindi siya maniniwala na ang asawa niya ang lalaking nakamaskara ng aswang. Kung siya nga, bakit niya itatago ang kanyang pagkatao? Nakangiting sabi ni Quincy, I agree, masyadong nagkakataon lang. Gayunpaman, kung ito ay lumabas na totoo, huwag mong sisihin sa akin ang pagnanakaw ng iyong lalaki. Ganyan ka pa rin after all these years, sabi ko feel free. Ang aking asawa ay isang walang kabuluhan na nananatili sa bahay buong araw. Wala siyang anumang ambisyon. Nanghihingi pa siya sa akin ng pera pambili ng sigarilyo. Sige, ngayon na, dahil nandito kaming dalawa, sabay na tayong pumasok. Interesado akong malaman ang pagkakakilanlan ng lalaking iniligtas mo 10 taon na ang nakakaraan. I wonder kung boyfriend ko ba siya, James. Nang marinig iyon ni Thea, nabuhayan siya ng loob. Inaasahan niyang makilala ang taong iniligtas niya 10 taon na ang nakararaan. Inaasahan niyang makilala ang mga lalaking nakamaskara ng aswang na nagpabaliktad ng buhay para sa The Great Four. Sa isang marangyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Majestic Corporation, nagbago si James sa isang bagong-bagong suit na hinirang ng milyon-milyong dolyar. Inaayos ni Serena ang kanyang necktie. Suot ang suit, naglabas si James ng ibang aura. Isa siyang house husband kanina lang. Ngayon, siya ay isang tao na nagtagumpay sa buhay. J. James. Matapos ang kanyang necktie, inangat ni Serena ang kanyang ulo at nagtatakang tumingin kay James. Bakit mo tinatago ang iyong pagkatao? Napangiti si James. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi niya alam ang sagot sa tanong nito. Marahil ay gusto niyang mamuhay ng ordinaryong buhay. Sa sandaling iyon, pumasok si Newton. James. Nandito si MS. Thea kasama ang isang babae na tinatawag na Quincy Zyla, na narito para mag-apply para sa posisyon ng vice-presidente. Hinihiling niya na makita ka. Hugh Quincy Zyla. Natigilan si James. Isang figure ang pumasok sa kanyang isipan. Kaka-graduate lang niya ng high school 10 taon na ang nakalipas may nakilala siyang babae sa school. Quincy ang pangalan niya, at halos kalahating taon na silang magkarelasyon. Bagamat awkward ang mga teenage relationship, sila ang pinaka hindi malilimutan.
Napakamot si James sa kanyang ulo at bumulong. Walang paraan na posible ang ganoong pagkakataon. Tanong ni Newton. James, pareho silang gustong makita ka. Simula nang magsama sila, plano mo bang makita silang magkasama o mag-isa? Napaisip si James habang sinabing, papasukin mo muna si Thea. Oo, lumabas si Newton sa opisina. Sumunod naman si Serena. Lumapit si Newton sa dalawa, na naghihintay sa isang sitting area sa labas ng opisina ng chairman. At ngumiti, Ms. Thea, hiniling ka na ng chairman. Kahit na narito si Quincy para mag-apply para sa posisyon ng vice-presidente. Narito rin siya para makita ang chairman ng Majestic Corporation. Gusto niyang malaman kung siya ang una niyang minahal. Gusto kong makita si chairman. Ms. Quincy. Tinawagan lang ng chairman si Ms. Thea, pumupunta para sa iyong panayam. Kung pumasa ka, baka ma-meet mo siya. Pagkasabi niya nun, nilingan niya si Serena at sinabing, Serena, dalhin mo si Ms. Thea sa chairman. Oo, napatingin si Serena kay Thea. Natulala siya sa kanyang kagandahan. Inaalala ang sarili. Nag-gesture siya. Sundan mo ako. Huminga ng malalim si Thea at sinubukang pakalmayan ang sarili. Sumunod sa pangunguna ni Serena. Pumasok siya sa opisina ng chairman. Isang napaa na nakasuot ng puting suit at nakatayo sa harap ng mga salamin na bintana sa maluwag na opisina. Nakatayo siya sa harap ng mga salamin na bintana. Pinagmamasdan ang tanawin ng lungsod. Chairman, nandito na si Ms. Thea, si James, na nakatalikod kay Serena, ay nagwagayway ng kamay. Nakuha ko, baka umalis ka na. Naiintindihan. Tumalikod na si Serena para umalis. Tumayo si Thea sa opisina at tinitigan ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaki ay humigit kumulang 1 metro at 80 sentimetro ang taas. Maikli ang buhok, at nakasuot ng puting suit. Hindi niya makita ang mukha nito. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanya mula sa likod, naisip niya na magkakaroon siya ng gwapong mukha. Sa pagkakataong iyon, medyo kinakabahan si Thea. Pagbati, nauutol niyang sabi. Humarap si James kay Thea. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling tumangala si James. Nadismaya siya. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakasuot ito ng maskara. Ito ay hindi ang parehong ghost mask mula sa dati. Sa halip, ito ay isang pilak na maskara. Tinakpan nito ang kanyang mukha. At tanging mata, ilong, bibig, at baba lang ang nahayag. Lumingon si James at sinulyapan si Thea. Nakita niya ang kaba sa kanya. Binigyan niya ito ng ngiti. Ayusin mo ang sarili mo sa bahay. Maupo ka. Naalala ni Thea ang sarili at umupo sa sofa ng opisina. Umupo si James sa tapat niya. Mr. Hayden, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ibinuka ni Thea ang kanyang bibig para magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig. Kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay kinakabahan. Kinawayan siya ni James. Kung hindi dahil sa iyo, namatay na ako sa sunog 10 taon na ang nakalipas. Alam kong marami kang pinagdaanan sa nakalipas na 10 taon. Hindi ko na mababayaran ang mga utang ko sa iyo. Nagsalita si James ng totoo. Hindi niya talaga kaya bayaran ang mga utang niya kay Thea. Naglakas loob si Thea at inangat ang ulo para tingnan si James. Ang lalaking nasa harapan niya ay nakasuot ng puti. Walang batik na suit at silver mask. Mayroon siyang kakaibang aura na hindi katulad ng iba. Ito ay ang aura ng isang matagumpay na tao. Ang mga vibes na binigay niya ay magiging suffocate sa ordinaryong tao. Ibinuka at isinara niya ang kanyang bibig. Hindi makapagsalita, nais niyang sabihin sa kanya na siya ay kasal at nais niyang bawiin ang mga regalo sa kasal. Gayunpaman, masyadong malakas at hindi mapaglabanan ang aura ni James. Siya ay malalim na naakit sa kanya.
Kung asawa lang niya, isang kalokohang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ipinilig niya ang ulo na para bang tinatanggal ang ideya. Pwede ko bang makita kung ano ang hitsura mo sa ilalim ng maskara? Gustong makita ni Thea kung ano talaga ang itsura niya. Importante ba iyon? Tumingin si James kay Thea. Ha! Natigilan si Thea. Patuloy ni James. Alam ko kung bakit ka pumunta dito. Gusto mong ibalik ang mga reg-along ipinadala ko sa Callahan Residence kahapon. Hindi lamang mga regalo ang mga ito sa kasalan. Ngunit ito rin ang tanda ng pasasalamat ko sa iyo sa pagligtas sa aking buhay. Dahil kasal ka at wala kang planong hiwalayan ang iyong asawa, tanggapin mo ito bilang pasasalamat. Higit pa rito, ipinapangako ko sa iyo ito. Kung kailangan mo ako, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat para matupad ang hiling mo. Bilang manugang ng mga Callahan, walang may pangako si James kay Thea. Kahit na gawin niya, hindi magkakaroon ng tiwala si Thea sa kanyang mga salita. Gayunpaman, iba ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi ko matatanggap ito. Nagmamadaling paliwanag ni Thea, Mr. Hayden, masyadong mapagbigay ang mga reg-along ito. Hindi ko sila matatanggap. Pakiusap. Ibalik mo sila. Isa lang naman ang hiling ko. Maaari ko bang tingnan ang iyong mukha? Gusto pang makita ni Thea kung ano ang hitsura ng taong nagligtas sa kanya at tumulong sa kanya sa anino. Kitang-kita sa mukha niya ang pananabik. Gustong tuparin ni James ang kanyang hiling. Sa sandaling iyon, sinadya niyang tanggalin ang kanyang maskara at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Gayunpaman, paano niya ito makakasama pagkatapos tanggalin ang maskara? Matapos tanggalin ang maskara at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, tinatrato lamang siya ni Thea ng may paggalang at paggalang. Wala nang nararamdamang pagmamahal. Sa pagmumuni-muni nito, pinigilan niya ang pagnanais na gawin ito. Bahagi siyang kumaway. Hindi ngayon ang oras. Sa tamang panahon, malalaman mo kung ano ang itsura ko. Kung wala nang iba, mangyaring umalis. May negosyo pa akong aasikasuhin. Nadismaya si Thea, kahit na nakilala niya siya. Hindi niya nakita ang mukha nito. Tumayo siya at sinabing, magpapadala ako ng isang tao para ibalik ang mga regalo. Sinabi ko sa iyo na hindi na kailangan iyon. Diretsyong sabi ni James, dahil wala kang balak na hiwalayan ang iyong asawa. Ituring mo sila bilang tanda ng pasasalamat ko sa halip na mga regalo sa kasal. Medyo masungit ang tono ni James. At walang tigil. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Thea na tumanggi. Kung gayon, tatanggapin ko ang mga regalo ng may pasasalamat. Walang masyadong sinabi si Thea. Tumalikod na siya para umalis. Phew! Tinanggal ang maskara. Nakahinga ng maluwag si James nang umalis siya. Bakas sa mukha niya ang walang magawang ekspresyon. Gusto ko lang sana siyang padalhan ng mga regalo. Hindi ko inaasahan ang mga bagay na magkakamali. Mahusay. Ngayon ay kailangan ko siyang makasama sa dalawang pagkakakilanlan. Kabanata 260. Dumating si James sa Majestic Corporation para makipagkita kay Thea. After meeting her, nagpalit siya ng casual wear na lagi niyang suot. Mas komportable ito, ungol ni James. Lumabas siya ng opisina at sumakay sa dedicated elevator papunta sa unang palapag. Lumabas siya ng Majestic Tower at tumayo sa gilid ng kalsada para tumawag ng taxi. Naglakad palabas ng Majestic Corporation si Thea. Nanlulumo. Bagamat nakilala na niya ang taong gusto niyang makilala, hindi niya nagawang makita ang mukha nito. Gayunpaman, naglabas siya ng malakas na aura. Ang bawat salita at kilo niya ay maaaring makagambala sa pag-iisip ng iba. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si James na nakatayo sa tabi ng kalsada. Natigilan siya. Ha! Nang marinig ito, lumingon si James. Nang makita si Thea sa likod niya, napakamot siya ng ulo. Thea, nandito ka rin pala. Sinusundan mo ba ako?
Nang makita niya ang naguguluhan na hitsura ni James, agad niyang naintindihan. Nagdilim ang mukha niya. James, wala ka bang tiwala sakin? Kaya mo ba ako sinundan? Hindi nakaimik si James. Bakit siya susundan dito? Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga bagay sa kanya. Habang nanatiling tahimik si James, kumbinsido si Thea na sinusundan niya ito. Mukhang mauunawaan kang tao, kaya hindi ko inaasahan na ganito kakaliit. Sinabi mo na nagtiwala ka sa akin. Ngunit ang iyong mga aksyon ay sumasalungat sa iyong mga salita. Hindi nasiyahan si Thea, napatingin siya kay James. Ang kanyang kasuotan ay mukhang wala pang $100 ang kabuuan. Mukha siyang ordinaryong tao, at wala siyang espesyal na kakayahan. Naisip niya ang misteryosong Mr. Hayden. Ang kanyang kasuotan ay walang isang kapalaran. Nakasuot siya ng walang batik na suit at naglabas ng malakas na aura. Kung ikukumpara, ang kanyang asawa ay isang dukha. Si Mr. Hayden naman ay isang prinsipe. Honey, hindi kita sinundan dito. Walang magawang sabi ni James. Kung ganoon, bakit ka nandito? Gustong ipaliwanag ni James ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Walang paraan na masasabi niya sa kanya ang misteryosong si Mr. Hayden na nagpadala sa kanya ng mga regalo sa kasal. James, nakita na kita. Matapos makilala ang misteryosong Mr. Hayden, hindi maiwasan ni Thea na ikumpara sila. Ngayon, naniniwala siyang walang kwenta si James. Marahil ay tama ang kanyang pamilya. Hindi sila naging angkop. Natigilan si James sa kawalang interes ni Thea. Medyo matagal na silang kasal. Bagamat nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, palaging pinaninindigan siya ni Thea. Alam niya ang lugar nito sa puso niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa puso niya. Hindi kaya na in love siya sa isa pa at sinimulan niyang tingnan ang asawa. Sa sandaling sinabi ni Thea ang mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay napakalayo na niya. Naalala niyang si James ang gumamot at nag-aalaga sa kanya. Ang panahong iyon ang pinakamasaya niyang naranasan sa nakalipas na 10 taon. Huminga ng malalim si Thea. Lumambot ang tono niya. James, alam kong ikaw ang gumamot sa mga sugat ko. Dahil kasal na tayo, asawa mo na ako. Hinding-hindi kita ipagkakanulo, pero, ikaw naman, wala kang tiwala sa akin at sinundan mo pa ako dito. Kinuha mo ba ako bilang isang walang kabuluhang babae na hihiwalayan ka at pakakasalan mo si Mr. Hayden dahil sa mayaman lang siya? Thea, hindi kita sinundan dito. Nagsasabi ako ng totoo. Sigh, paano ko ipapaliwanag ito sa iyo? Walang magawa si James. Bahagyang kumaway si Thea at pinutol siya. Fine, I can understand why you follow me. Kung tutuusin, si Mr. Hayden ang nagpadala ng mga regalo sa kasal. Ang iyong mga alalahanin ay may bisa. Umuwi ka muna, titingnan ko ang Pacific Group. Thea, lalagyan ng. Sa pagkakataong iyon, lumapit sa kanila ang kaakit-akit na si Quincy na nakasuot ng pulang damit. Mula sa malayo, nakita niya si Thea na may kausap na ordinaryong lalaki. Hindi pinansin si James. Hinayla niya si Thea at tinanong, "Kamusta? Nagawa mo bang makilala ang chairman ng Majestic Corporation?" Siya ba? Pagkasabi niyan, kumuha siya ng litrato, bagamat luma na ang larawan. Nakita niya ang isang gwapong binata. Umiling si Thea, "Nakilala ko siya. Pero nakasuot siya ng silver mask, hindi ko makita ang mukha niya." Buntong hininga. Napabuntong hininga si Quincy. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayaw akong makita ng chairman. Sinabi nila sa akin na makikita ako ng chairman kapag nakapasa ako sa interview. Gayunpaman, hindi ko pa rin siya nakilala. Ano? Nakapasa ka? Siyempre, si Quincy ay nagsuot ng mapang-asar na hitsura. Hindi mo ba alam kung sino ako?
Ako ang vice-presidente ng isang malaking korporasyon sa ibang bansa. At ang taunang sweldo ko ay 30 milyong dolyar. Sa sandaling bumalik ako sa Kensington. Maraming negosyo ang sabi na sumali ako sa kanila. Maging ang Transgenerational Group ay nagpapadala sa akin ng offer letter. Gayunpaman, hindi ako interesado. Gusto ko lang malaman kung si James ba ang nakaligtas 10 taon na ang nakakaraan. Ay, oo, sino ba ito? Napatingin si Quincy kay James. Hinayla ni Thea si James at pilit na ngumiti. Ito ang asawa ko, James. Nag-cross arm si Quincy at pinagmasdan si James. Agad naman siyang sumimangot. Thea, hindi siya karapat-dapat sayo. Si Quincy ay ang vice-presidente ng isang malaking korporasyon sa ibang bansa at nakilala niya ang hindi mabilang na mga tao. Sa isang sulyap pa lang, nakikita na niya ang ugali ng isang tao, nakita niya lamang ang pagiging malinaw at catamaran sa kanya. Kasabay ng mga tsismis sa kalye. Alam niya kaagad kung anong klaseng lalaki si James. Samantala, nakatitig sa kanya si James. Kabutihan. Paano nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Si Quincy ang kanyang unang pag-ibig mula 10 taon na ang nakalilipas. Bagamat lumipas ang 10 taon at iba pang hitsura niya, nanatiling pareho ang kanyang mga katangian. Nakakainis na titig ni James kay Quincy. Samantala, awkward na ngumiti si Thea. Mabait sa akin ang asawa ko. Thea, tanga ka ba? Mababayaran ba ng kagandahan ang mga bayarin? Sa itsura mo, siguradong makakahanap ka ng mas mabuting lalaki. Kilala mo ba si Xavier Watson? Nasa iisang university kami sa ibang bansa. Magkasundo kami. Ipapakilala ko siya sa iyo. Sa hinaharap, nakaramdam ng awkward si Thea. Kahapon lang niya nakilala si Xavier. Samantala, patuloy ang daldal ni Quincy. The Watsons are worth at least hundreds of billions. At saka, matalinong tao si Xavier at marunong magnegosyo. Kumita siya ng ilang bilyong dolyar habang nasa ibang bansa. Kung hindi lang ako nag-fix sa first love ko, James. Hindi ako nagpapakilala ng ganoong kagaling na lalaki sa iyo. Sa pagpapalaki kay James, sinulyapan niya ang asawa ni Thea at malamig na sinabi, I heard your name is James too. Sinira mo talaga ang kanyang magandang pangalan. Awkward na ngumiti si James. Nanatili siyang tahimik sa harap ng walang humpay na pahayag ng dating kasintahan. Samantala, ngumiti si Thea. Quincy. Hindi mo dapat hayaang masayang ang isang napakatalino na tao. May asawa na ako, kung tutuusin. So, hindi ako sasali dito. Natuwa si James nang makitang ipinagtanggol siya ni Thea laban sa isang tagalabas. Kahit na nasa puso niya ang iniligtas niya. Ang nagligtas sa kanya, at ang misteryosong Mr. Hayden, may lugar pa rin para sa kanya. Nakita niyang nakakatuwa ang buong bagay. Iniisip niya kung sino ang mas mamahalin ni Thea sa huli. Siya kaya o ang isa pa sa kanya. Kabanata 262. Napatingin si Quincy kay James. Hindi niya sinusubukang tingnan siya ng mababa. Gayunpaman, siya ay napaka-ordinaryo. Ang isang tao sa kanyang kalibre ay hindi karapat-dapat kay Thea. Bilang dati niyang matalik na kaibigan, hinding-hindi siya papayag na pigilan si Thea ng isang walang kwenta. May mga dahilan din siya para ipakilala si Thea kay Xavier. Ilang taon na siyang hinahabol ni Xavier. Gayunpaman, hindi niya tinanggap ang panliligaw nito. Kahit na mahusay siyang tao, si James lang ang nasa isip niya. All this while, naniniwala siyang buhay pa si James. Hindi niya alam na ang lalaking nauna sa kanya ang first love niya. After being badly bumped, nagbago ang itsura ni James. Bagamat na ibalik ang kanyang hitsura, nag-iba na siya ngayon. James, magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili. Pag-isipan mo, gaano ka karapat-dapat kay Thea? Gawin natin ito.
Bibigyan kita ng $2 milyong bilang kabayaran sa diborsyo. Hanggat pinamamahalaan mo ng maayos ang iyong pananalapi, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Humalaklak si James. Kailan naging ganito si Quincy? Bakit ang isang outsider na tulad niya ay nakikialam sa kanilang relasyon? Ako ay humihingi ng paumanhin. Gusto kong tanggapin ang alok. Ang $2 milyong ay hindi maihahambing kay Thea. Kahit bigyan mo pa ako ng 200 bilyon. Hindi ko siya iiwan. Mariing tinanggihan ni James ang kanyang alok, samantala. Si Quincy, piniling hindi siya pansinin. Hinayla niya si Thea. Thea, ang tagal na. Tara tambay tayo. Pagkasabi nun, hinawakan niya si Thea sa braso at naglakad papunta sa parking lot na hindi naman kalayuan. Lumingon si Thea at kumaway kay James. Umuwi ka na. Hindi naman sila hinabol ni James. Pinagmasdan niyang sumakay si Thea sa isang luxury car. Napakamot siya sa kanyang ilong at bamulong. Medyo mayaman ang Zylas. 10 taon na ang nakalilipas. Kalahating taon na siyang karelasyon ni Quincy. Bagamat alam niyang mayaman ito at itataboy sa isang marangyang sasakyan. Hindi niya alam kung gaano kayaman ang mga Zylas. Hindi ito masyadong iniisip ni James. Pagkaalis ni Thea, tumawag siya ng taxi. Bago pa siya makasakay sa taxi, may jeep na lumapit sa kanya. Bumaba ang mga bintana. Sa passenger seat, kumaway ang Blythe King kay James. Saan ka pupunta? Kailangan ng masasakyan. Napaisip si James sa alok niya. Makakatipid siya ng ilang $1 kung may gustong mag-uwi sa kanya. Sumakay siya sa kotse ng Blythe King. Si Daniel ang nagmamaneho. Samantala, bumaba ang Blythe King sa passenger seat at pumunta sa likod para umupo kasama si James. Inabutan niya si James ng sigarilyo. Tinanggap naman ito ni James. Naglabas ng lighter ang Blythe King at sinindihan ang sigarilyo ni James. Abnormal ang kilos ng Blythe King. Naguguluhan si James. Karaniwan, iniiwasan niya siya sa anumang paraan. Ano ang nangyayari ngayon? Blythe King, dapat may iniisip ka. Anong meron sa iyo ngayon? Ngumisi ang Blythe King, tulad ng inaasahan sa Black Dragon. Nakikita mo ang lahat. Sa katunayan, kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay. Hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Malamig na sinabi ni James. Get straight to the point. Kalahati. Ang Blythe King ay naglabas ng isang classified na dokumento at ibinigay ito kay James. Kinuha naman ito ni James at tinignan. Kaagad, itinapon niya ito sa isang tabi at sinabi, "Ano ang kinalaman nito sa akin?" Sumagot ang Blythe King, "Inutusan ako ng mga nakatataas na magtayo ng isang pangkat ng mga espesyal na puwersa. Ang mga kandidato mula sa lahat ng rehiyon ng militar at puwersa ng pulisya ay dadaan sa isang proseso ng screening. At 10,000 sa ang pipiliin upang sumailalim sa espesyal na pagsasanay sa kanila. Tanging ang mga pumasa sa espesyal na pagsasanay at maaaring sumali sa mga espesyal na puwersa." "Ma'am," tumango si James. "Tingnan ko ang dokumento. Ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Nakasaad sa dokumento na ikaw ang namamahala." Ngumiti ang Blythe King. "Black Dragon, nililinas ko ang kalat na ginawa mo sa lahat ng ito. Hindi ba dapat tulungan mo man lang ako dito?" Sinulyapan ni James ang Blythe King at malamig na nagtanong, "Ano ang gusto mong gawin ko?" Agad na sinabi ng Blythe King, "Ikaw ay isang maalamat na figure sa hukbong sinasamba ng marami. Plano kong gawin kang chief instructor ng espesyal na pagsasanay." Agad namang itinaas ni James ang kanyang kamay at pinutol ang Blythe King. "Kalimutan mo na. Ako ay nabubuhay na malaya bilang isang ibon. Hindi ako gumagawa ng gulo para sa sarili ko." The Blythe King explained, "Magiging figurehead ka lang. Ito ay tiyak na mag-uudyok sa mga nakikilahok sa espesyal na pagsasanay.
Kung iaanunsyo namin na ang mga makapasa sa espesyal na pagsasanay ay makakatagpo ng Black Dragon, gagawin ng mga taong iyon ang kanilang makakaya. Hindi na kailangang personal mong idirekta ang pagsasanay. Kailangan mo lang magpakita at magbigay ng motivational speech paminsan-minsan. Nakita ko, malalim ang iniisip ni James. Pagkarating sa Kensington, tinutulungan siya ng Blythe King sa maraming pagkakataon. Ito ay isang 200 na kalye. Sige, pasok ako. Nang marinig ito, natuwa ang Blythe King sa pakikilahok ng Black Dragon. Ang misyon ay magiging isang matunag na tagumpay. Sino ang Black Dragon? Siya ay isang makapangyarihang presensya na hinubog mula sa pagpatay ng digmaan. Mula sa isang karaniwang sundalo, umakyat siya sa kanyang hanay sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng kanyang mga kaaway. Nakita ng Blythe King ang kamay ng Black Dragon. Alam niyang walang makakalaban sa kanya sa isang laban. Black Dragon, may isa pa, putol sa paghabol. Ang Blythe King ay naglabas ng isa pang dokumento at ibinigay ito kay James. Ito ay mga utos mula sa mga nakatataas. Tumingin. Sinilip ni James ang dokumento at kumunat ang noo. Ikaw ba ang nasa likod nito? Pansamantalang pwesto si Henry sa Southern Plains. Ano ang kinalaman ng pagbuo ng isang pangkat ng mga espesyal na puwersa sa loob ng bansa sa Southern Plains? Bakit mo siya hinirang bilang isang opisyal? Ngumiti ang Blythe King. Dahil libre siya, maaari ko ring bigyan siya ng ilang mga gawain. Malamig na sabi ni James. Dahil ang mga nakatataas ang naglabas ng dokumento. Bakit hindi mo dumiretso kay Henry? Ano ang silbi ng pagpapakita nito sa akin? Napahiya ang Blythe King. Alam ng lahat ang ugali mo. Kahit na ang mga nakatataas ay nagbigay sa kanila ng mga utos. Ay overrule mo ang mga tagubilin kung hindi mo sila inaprubahan. Napaisip si James at sinabing, sige, tatanungin ko siya. Papayagan ko siyang sanayin ang mga recruit na ito kung ayos lang siya. Kung wala siya, wala akong magagawa. Pagkasabi nito, iniligpit ni James ang dokumento at sinabing, dalhin mo ako sa Common Clinic. Ang Blythe King ay nagutos. Daniel, narinig mo siya. Roger yan. Pinaandar ni Daniel ang makina at nagmaneho papunta sa Common Clinic. Maya-maya, dumating na sila. Kagabi, lasing na lasing si Henry. Nakaranas siya ng marangya at naghahanap ng kasiyahan sa buhay at lasing. Nagpalipas siya ng gabi sa nightclub at kaninang umaga bumalik lang. Habang nasa daan, may nakasalubong siyang babae, at nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ngayon. Sinundan siya ng babae hanggang sa Common Clinic. Sa klinika, tiningnan ni Henry ang pulang buhok. 20 taong gulang na ginang sa isang mahayag na damit sa kanyang harapan nang walang magawa. Miss, sabi ko sa iyo na hindi maiintindihan ang lahat. Nabangga kita dahil na-zone out ako. Hindi ko sinubukang samantalahin ka. Bakit ba napaka-persigido mo? Naka-cross legs ang nakaupo sa isang upuan. Sucking on a lollipop. She spoke absent-mindedly. Wala akong pakialam sa mga dahilan. Kahit papaano, dahil nabangga mo ako, kailangan mong managot. Nagkaroon, wala akong mapupuntahan sa ngayon. Kaya pansamantala muna akong mananatili sa lugar mo. Patawarin kita kung bibigyan mo ako ng tirahan at libreng pagkain sa loob ng 3 buwan. O kung hindi, isusumbong kita sa mga serbisyo para sa pagtatangka mong molestiyahin ako. Pagkasabi niya nun, tumayo siya. Tinanggal niya ang kanyang damit. Hinayla niya ang braso ni Henry at idiniin ito sa kanyang dibdib. Hehe, nasa akin na ang fingerprints mo. Kung tatanggihan mo ang alok ko, tatawag ako ng mga pulis. Nagsalita ang ginang na may pagtatagumpay sa kanyang mukha. Hey, Henry, nagbalik ka ng isa. Isang malakas na tawa ang nagmula sa pintuan. Kadadating lang ni James. Natawa siya nang makita ang eksena nang pumasok siya. Nang makita si James,
Tumayo kaagad si Henry at nagmamadaling nagpaliwanag. James, hindi ito ang iniisip mo. Ni hindi ko nga siya kilala. Nabunggo ko siya sa kalsada. Tapos ngayon hinaharas niya ako. Pinipilit pa niya akong bigyan siya ng tirahan at pagkain sa loob ng 3 buwan. Oh, napatingin si James sa babaeng nakaupo sa upuan. Siya ay nasa loob ng 20 taong gulang. Siya ay may pulang buhok at nakasuot ng makapal na make-up at isang mahayag na damit. Ayaw niyang makisali. Nakangiting inilabas niya ang dokumento at inihagis kay Henry. Ano ito, James? Tumingin. Napasulyap si Henry dito. Napansin ng babaeng nakaupo sa upuan ang isang selyo sa dokumento. Nakilala niya ito. At alam niyang isa itong classified na dokumento. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Hindi niya inaasahan na makakita ng isang classified na dokumento sa isang maliit na klinika. Tumayo siya at nagtanong, ano iyon? Inagaw niya ang dokumento sa mga kamay ni Henry. Tumango si Henry, anong ginagawa mo? Ibalik mo. Ang kanyang mabangis na hitsura at malakas na boses ay natakot sa kanya. Naging maamo at magalang siya kanina lang. Bakit naging ibang tao na siya ngayon? Sa takot, ibinalik niya ang dokumento kay Henry at bumulong. Suck. It's not like I care. Kunin mo ito, kung gayon. Kung talagang kailangan mo ito. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Henry nang matanggap ang dokumento. Matapos basahin ang nilalaman nito ay kumunat ang noo niya. What the hell? Ano ang kinalaman nito sa akin? Bakit ako? Sabi ni James. Kung ayaw mong pumunta, you can choose not to. Ibabalik ko ang dokumento. Nagmuni-muni si Henry at sinabing, dahil ito ay utos ng mga nakatataas. Hindi ko ito maaaring baliwalain. Dahil walang masyadong gagawin dito sa Kensington. Pupunta ako at titingnan. Ibig mong sabihin na walang gagawin dito. Wala ka bang dapat magsimulang mangyari sa kasal? Tinapik ni James ang likod ni Henry at sinabing, kunin ang pagkakataong ito at humanap ng mapapangasawa. Mangangaanak siya ng isang malusog na sanggol sa lalong madaling panahon. By the way, sino itong babae dito? Ibinalik mo ba siya kagabi? Binabalaan kita. Huwag magseryoso sa isang babaeng tulad niya. Dapat humanap ka ng mas may prinsipyong babae bilang asawa mo. Nagalit si Whitney, with her hands on her hips. She rebuked him. Sino ba ang tinatawag mong babaeng walang prinsipyo? Hindi ako walang prinsipyo. Ikaw ay. Agad na tiniyak ni Henry kay James. James, huwag pansinin ang baliw na babaeng ito. Hindi nag-aksaya ng hininga si James sa pakikipagtalo kay Whitney. Dahil pumayag ka, sumama ka sa akin para makita ang Blythe King. Kapag nakapili ka na ng 10,000 lalaki, malaya ka nang umalis. Tumalikod na si Jarnes para umalis. Napatitig si Whitney kay Henry. Isang classified na dokumento. Ang Blythe King. 10,000 lalaki. Kinapa niya ang kanyang baba at bumulong. Sino sila? Paano nila nakuha ang kanilang mga kamay sa isang classified na dokumento? At kilala nila ang Blythe King. Mga big shot ba sila? Lumiwanag ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang malaking pagbaril sa militar. Niyakap niya ang braso ni Henry at tinanong, Hoy, ikaw si Henry, hindi ba? Sino ka ba talaga Mr. Henry? Tanggalin ang kamay. Inalis ni Henry ang mga kamay niya at lumabas na. Isang jeep ang nakaparada sa labas ng Common Clinic. Nasa kotse ang Blythe King. Hinihintay niya ang tugon ni James at hindi pa umaalis. Maya-maya, lumabas si James at inihagis sa kanya ang dokumento. Pasok siya. Siya ang magiging head instructor. Gayunpaman, hindi siya sumagot sa iyo. Nang marinig ito, natuwa ang Blythe King. Ang galing. Utos ko agad. Mula ngayon, pipiliin ang mga kandidato mula sa lahat ng rehiyon ng militar para sa pagbuo ng isang pangkat ng mga espesyal na puwersa. Alam niya kung ano kaya sila James at Henry.
Sila ay mga mandirigma na matigas sa labanan. Ang mga lalaking dumaan sa kanilang pagsasanay ay magiging mahuhusay na manlalaban. Nag-walk out si Henry. Sumulyap sa Blythe King. Nakangiti niyang sabi, "Pupunta ako." Gayunpaman, hindi ako lilipat sa ibang post. Andito lang ako para tulungan ka. Ituwid natin ito. Kung gusto kong umalis anytime, gagawin ko. Huwag mong isipin na pilitin ako ng mga nakatataas na magpasakop. Siyempre, maaari kang umalis anumang oras na gusto mo. Hindi kita pipigilan. Ang Blythe King ay sumili ng isang matangkad na ngiti. Isang malaking karangalan na ang kanilang suporta. Hindi siya umaasa na mananatili sila ng walang katapusan. Lumabas si Whitney at tumayo sa may pintuan. Nang makita niya ang nasa loob ng kotse, natigilan siya. Hindi ba iyon ang Blythe King? Kilala talaga ni Henry ang Blythe King. Kinakausap pa siya nito na may ngiti sa labi. Hindi nagtagal ang Blythe King. Inutusan niya si Daniel, "Bumalik ka kaagad." "Teka sandali." Binuksan ni James ang pinto ng kotse. "Ihatid mo na ako pauwi." Pagkasabi nito, tinawagan niya si Henry. "Henry, huwag kang masyadong magpakatanga kapag wala ako." Namula si Henry. Naglalako siya kagabi. Lasing siya at hindi niya alam kung ilang babae na ang nakasama niya. Sa anumang kaso, marami siyang natulog. Sa pagbunita sa eksena, sumirit ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Pagkatapos lamang mawala sa paningin ang sasakyan ng Blythe King sa kanya naalala ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at tahimik na bamulong. Hindi na ako dapat naglalako. Umikot siya. Nang lumingon siya, nakaramdam siya ng takot. Pagtingin kay Whitney sa likuran niya, sinaway niya ito. "Are you trying to scare me?" Kahit papaano ay gumawa ka ng ilang mga tunog kapag naglalakad ka. Kinagat ang daliri. Tinitigan ni Whitney si Henry at nagtanong, "Henry, sino ka ba talaga?" Hindi siya pinansin ni Henry. Pumasok siya sa klinik at padabog na isinara ang pinto. Hinabol siya ni Whitney at sinipa ang pinto. "Henry, buksan mo ang pinto. Binabalaan kita. Huwag mo nang isipin na ipagtabuyan ako." Si Thea, kasama si Quincy sa mall. Quincy was brainwashing Thea to divorce her husband the entire time. Inilarawan niya si James bilang isang walang kwentang tao, walang silbi, gastusin, at hindi mapaghangad. Sa kabilang banda, patuloy niyang pinupuri si Xavier bilang isang corporate genius at isang wizard ng finance. Buong hapon ay absent-minded si Thea. Matapos makilala ang misteryosong si Mr. Hayden, buong araw na tumatak sa kanyang isipan ang imahe ng gwapong lalaking nakasuot ng walang bahid na puting suit. Ang kanyang karisma at ang paraan ng pagsasalita nito ay hindi mapaglabanan sa kanya. Sa partikular, ang kanyang mapagpasyahan, mapamilit, at hindi mapag-aalinlanganan na tono ay lubos na nanalo sa kanya. Hindi niya maiwasang ikumpara ang asawa sa misteryosong si Mr. Hayden. Kung ikumpara niya, parang mas ordinaryo ang asawa niyang si James. Hindi niya matukoy ang isang lakas sa kanya. Umiling siya, naisipan niyang hiwalayan si James. Gayunpaman, agad niyang ibinasura ang ideya. Naalala niya ang pag-aalaga at init na ipinakita sa kanya ni James. "Quincy, please tumigil ka na. Alam kong si Mr. Watson ay isang marangal at matagumpay na tao. Ngunit namumuhay ako ng isang masayang buhay ngayon. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng sinuman kay James o kung gaano siya kaunambitious. Basta maganda ang pakikitungo niya sa akin. Sapat na iyon." Sigh, napabuntong hininga si Quincy. "Ang lambot mo naman, Thea. Narinig kong ginamaw niya ang mga sugat mo. Ngunit hindi iyon pag-ibig. Bigyan lang siya ng pera at itinuring ito bilang isang gastos sa medikal. Nakikita kong wala. Nararamdaman mo para sa kanya." Napatingin si Thea kay Quincy. Pagpapatuloy ni Quincy, "Nung magkakilala lang kayong dalawa, nakita kong hindi mo hawak ang kamay niya.
Iyan ay hindi mga damdamin ng pagmamahal na iyong nararamdaman. Ngunit pasasalamat, makinig ka sa akin. Bigyan mo siya ng pera at paalisan mo siya. Kung kapos ka sa pera, maaari akong magpahiram sa iyo. Nakaramdam ng disorient si Thea. Hindi ba pag-ibig? Pasasalamat lang ba talaga? Ang pag-iisip tungkol sa oras na ginugol niya kay James ay hindi naging sanhi ng pagtibok ng kanyang puso o ang kanyang adrenaline. Gayunpaman, nangyari ang mga bagay na iyon nang makita niya ang misteryosong Mr. Hayden. Bumilis ang tibok ng puso niya. At nagbomba ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Nakaramdam siya ng kaba at nalilito. Hindi ba ito mga damdamin ng pagmamahal? Gaya ng nakasulat sa mga aklat. Sa sandaling iyon, naramdaman din ni Thea na hindi niya mahal si James. Wala siyang naramdamang pagmamahal dito. Tanging pasasalamat. Siya ay nagpapasalamat sa kanya para sa paggamot sa kanyang mga sugat. Buntong hininga. Huminga siya ng malalim at inalis ang mga iniisip niya. Quincy, salamat. Pag-iisipan ko ang sinabi mo. Bumalik si James sa mga kalahan. Gayunpaman, walang tao sa bahay. Ang lahat ay nagpunta sa Goodview Villa District. Dahil nagmamadaling umalis si James kaninang umaga, nakalimutan niya ang kanyang mga susi. Gusto niyang tawagan si Thea, ngunit agad niyang ibinasura ang ideya. Umupo siya sa may hagdan sa labas ng pinto at humihit-hit ng sigarilyo. Inilabas niya ang kanyang telepono at naglaro ng Plant vs. Zombies para magpalipas ng oras. Maya-maya, tanghali na, bago bumalik ang iba pang kalahan. Bumalik si Thea, nakita niya si James na nakaupo sa may hagdan pagkababa niya ng elevator. Kumunot ang noo niya at nagtanong, "Bakit ka nakaupo dito?" Nang marinig ang boses niya, nagmamadaling tumayo si James. Nilagay niya ang phone niya. Ngumiti siya. Nakalimutan ko ang aking mga susi. Mahal, walang tao sa bahay kaya naghihintay ako dito. Sumulyap si Thea kay James at walang sinabi. Lumingon siya sa pinto. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang susi at binuksan ang pinto. Sinundan siya ni James. Kumain ka na ba, honey? May iluluto ba ako? Kumain na ako. Pero magluto ka pa rin. Kung hindi, nguyain ka na naman ng nanay ko. Matutulog na ako at pupunta ako sa Pacific Group mamayang hapon. Huwag mong gambling ang aking pagtulog. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya para umalis. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Pagkatapos ng isang abalang umaga, siya ay ganap na pagod. Napatingin si James kay Thea papasok sa kwarto niya. Ramdam niya ang kawalang interes nito sa kanya. Buntong hininga. Siya ay napabuntong hininga. Gusto niyang pasayahin si Thea sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng mga regalo. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na mawawala sa kamay. Dahil dumating na ang mga bagay-bagay, hahayaan niyang mangyari ang tadhana. Ang kanilang kasal ay hindi itinatag sa isang malalim na emosyonal na batayan. Kahit na nahulog si Thea sa ibang lalaki, magiging sa kanya, hindi ito magiging isang kakila-kilabot sa pagtatapos. Pumunta siya sa kanal at nag-isip habang nagluluto. Pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang isuko ang pagiging manugang ng mga kalahan at lapitan si Thea bilang misteryosong Mr. Hayden. Habang iniisip niya ito, tila mas komplikado ang lahat. Ang mga relasyon ay mas komplikado kaysa sa pagpatay sa mga kaaway sa larangan ng digmaan. Hindi nagtagal. Bumalik ang mga kalahan. Nay, hindi ka pani-paniwalang maluho ang villa. Mas maganda ito kaysa sa villa ng mga kalahan. Mom, kailan tayo lilipat? Naririnig ni James ang excited na boses ni David na nagmumula sa sala. Bulalas ni Alisa, buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganoong karangyang villa. Lumipat tayo sa ASAP. Gusto ko ang kwarto sa may pintuan sa ikalawang palapag. Masyadong malaki ang balcony. Bitbit ang mga pinggan sa kanyang mga kamay. Lumabas si James sa kusina at sinabing, "Oras na para kumain."
Nang makita si James ay agad na nasira ang good mood ni Gladys. Tumayo siya at sinisi siya. Nakakahiya ka, James. Bakit hindi ka pa umaalis? Kailangan mo bang samahan kita palabas ng Wally? Mom, baka sa mukha ni James ang walang magawa. Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong ganoong kawalang kakayahang manugang na tulad mo. Sinasabi ko sa'yo. Kailangan mong hiwalayan si Thea ngayon. Lilipat ako sa villa para i-enjoy ang buhay ko. Lumapit si David sa kanya at nagmakaawa. James, nakikiusap ako sa iyo. Hiwalayan mo si Thea. Ayokong magkaroon ng walang kwentang bayaw na tulad mo. Hindi mo ako mabibigyan ng magarang sasakyan, villa, at buhay na gusto ko. Napakamot ng ilong si James sa frustration. Hindi ba pera lang ang gusto nila? Marami siya, hindi lang sila naniwala sa kanya. Napigilan ng kaguluhan sa sala si Thea na makatulog ng maayos. Nakasuot ng masungit na ekspresyon. Lumabas siya ng silid at malamig na sinabi, Mister, sinabi sa akin ni Kayden na iyon ay mga tanda ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay at hindi mga regalo sa kasal. Huwag mag-atubili na lumipat sa villa. Huwag mo na lang ilabas ang isyo ng divorce. Tumingin si James kay Thea nang may pasasalamat. Ibinalik ni Thea ang tingin. Bagamat wala siyang sinabi, halata sa mukha niya ang pagkadismaya. Gustong-gusto ng lahat ng kababaihan ang mayayamang at matagumpay na mga lalaki. Hindi ang mga hindi mapaghangad na lalaki na nanatili sa bahay at nag-aalaga sa mga gawaing bahay. Pupunta ako sa Pacific Group. Tumalikod na siya para umalis. Hindi nakaligtas sa pagpansin ni James ang ekspresyon niya. Nakita niya ang disappointment sa mukha nito. Tila pagkatapos makilala ang misteryosong Mr. Kayden. Hindi namamalayang nagbago ang tingin ni Thea sa kanya. Samantala, ang mga kalahan ay nagtatrabaho nang marinig na sila ay pinayagang lumipat sa villa. Nagtipon sila para pag-usapan ang magandang araw para lumipat. Si James naman ay nakalimutan. Not that he cared. Nakaupo sa bintana. Humihit-hit siya ng kanyang sigarilyo at nag-isip ng buhay. Hindi nagtagal pagkaalis ni Thea. Kumatok si Lex sa pinto. Ginamit ng mga kalahan ang lahat ng mga palabas sa kanilang pagtatapon upang mailabas sina Howard at Tommy sa bilangguan ngunit hindi nagtagumpay. Dahil si James ang tumawag ng pulis. Ipinaliwanag ni Wyatt na kailangan ang pag-aproba ni James para makalaya sila. Walang ibang makakagawa ng lansihin. Kaya, personal na dumating si Lex. Hindi siya binigyan ng magandang tingin ng mga kalahan. Tutal, hiwalay na sila sa pangunahing pamilya at lilipat na sa isang villa. Hindi na kailangan pang makipaglaro sa kanya. Pare, bakit ka nandito? Sa sofa sa sala, si Gladys ay walang pakialam na ekspresyon. She was dismissive of Lex kahit patriarch siya ng pamilya. Tumingin si Lex kay James at nag-utos. James, bawiin mo agad ang kaso. Palalayain mo na sina Tommy at Howard. I'm concerned, James casually said. Lolo, they'll have to face justice for what they've done. Uulitin nila ang parehong pagkakamali kung hahayaan natin sila ng ganoon kadali. ****** ka. Wala sa lugar mo ang magdesisyon. Galit na galit si Lex. Tumingin si Gladys kay James at sinabing, Sige, James. Bawiin ang kaso. Kung tutuusin, pamilya kami. Mas huwag magsunog ng mga tulay. Nagpaubaya si James. Gayunpaman, dahil wala siyang numero ni Wyatt, maaari lamang niyang tawagan si Daniel. Agad niyang tinawagan si Daniel. Binabawi ko ang kaso tungkol sa mga kalahan. Pagkasabi niya noon ay ibinaba niya ang tawag. Malamig na ungol ni Lex. Tapos, tumayo na siya para umalis. Mag-ingat sa iyong hakbang. Ama, kunwaring tawag ni Gladys. Ang sarap sa pakiramdam. Maingat na tumawa si David. Kahit mahirap si James, may ginawa siyang tama sa pagkakataong ito. Tommy best think twice bago ako kulitin ulit.
Sumasang-ayon ako. Tumango si Gladys. Tama si James na tumawag ng pulis at patunayan ang pagiging inosente ni Thea. Gayunpaman, iyon. Maaari lamang siyang tumawag ng pulis. Kung ito ang misteryosong Mr. Hayden o Mr. Watson, hindi na nila kailangang tumawag ng pulis. Aayusin nila ang mga bagay sa kanilang sarili. James, nasa mesa pa rin ang divorce. Hindi ka aalis dito dahil sa tinulungan mo lang siya. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo siyang hiwalayan. Sa malalim na pag-iisip, tahimik niyang bumulong. Mukhang hindi na maganda ang mga bagay sa misteryosong Mr. Hayden. Mukhang kailangan kong puntiryahin si Mr. Watson ngayon. Dapat ko siyang tawagan at yayain sa labas para kumain. Ginawa niya iyon. Kumusta, Ginoong Watson? Ako ang ina ni Thea Callahans. Oo, ako yon. Libre ka ba ngayong gabi? Gusto mong i-treat ni Thea sa isang pagkain? Sige, nakuha ko na. Doon tayo magkikita. Pagkababa ng tawag, si Gladys ay may napakatalino ng ngiti sa kanyang mukha. Parang si Xavier na ang kanyang manugang. Xavier, ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Tila kailangan niya itong turuan ng leksyon. Magkakaroon ng death wish si Xavier sa pag-iisip tungkol sa kanyang asawa. Hindi napigilan ni Gladys ang pananabik matapos niyang yakapin si Xavier. Si James naman ay lumabas ng bahay. Ang kanyang pag-alis ay hindi napansin ng sinuman. Iyon ay dahil ang mga Callahan ay hindi nag-aalala sa kanya. Ang Watsons. Paglabas ng bahay, bulong ni James sa sarili. Alam niya ang tungkol sa Watsons. Bagaman ito ay isang pamilya na pinananatiling mababa ang profile. Ang tunay na kapangyarihan at impluwensya nito ay hindi maaaring malayo sa katotohanan. Ang Watsons ay isa sa mga kinatawan ng Five Provinces Business Alliance, na nagtatayo ng Transgenerational New City. Nilalayo ng Five Provinces Business Alliance na itayo ang Transgenerational New City bilang isang world-class na sentro ng pananalapi. Sa ganoong paraan, lalo pang tataas ang kanilang reputasyon at prestihiyo. Sa hindi pagkakataon, nagkaroon ng interes si James sa Transgenerational New City. Sa pamamagitan ng ilang backdoor na paraan, binili niya ang lugar sa pinakamababang presyong magagamit. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jacob Lynch, ang presidente ng Five Provinces Business Alliance. Ibinigay sa kanya ni Henry ang numero ni Jacob. Kahit na mayroon siyang numero, hindi pa niya ito nakita sa personal. Jacob, ako ito, ang Black Dragon. Nang matanggap ang tawag ni James, natakot si Jacob. Nagmamadali niyang sinabi, General, may maitutulong ba ako sa iyo? Saan ang tirahan ng Watson? Nanlamig si Jacob. Bakit hinihiling ng Black Dragon ng Southern Plains na malaman ang lokasyon ng tirahan ng Watson? Bagamat hindi niya maisip ang intensyon ni James, ibinuhos niya ang mga butil at sinabi sa kanya ang lahat. Sabihin mo kay Gavin Watson na bibisita ako, instruct him to come out and welcome me. Oo naman, titingnan ko kaagad. Nakahinga ng maluwag si Jacob. Hindi nandito si James para manggulo kundi para bumisita. Alam niyang ang Black Dragon ang bumili ng Transgenerational New City. Ngayong bumisita ang itim na dragon sa Watsons. Nagpapatakbo ito sa Watsons ay nagpapabor sa kanya. Nangangahulugan din ito na ang Five Provinces Business Alliance ay umaaliw sa kanya. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng alyansa. Ang tirahan ng Watson ay matatagpuan sa Goodview Villa District. Tumawag ng taxi si James at nagtungo agad doon. Sa isang marangyang villa sa Goodview Villa District. Si Gavin, nang makatanggap ng balita mula kay Jacob, ay tuwang-tuwa na bumangon mula sa kanyang sofa. Anong nangyayari, Dad? Ano ang nagpasaya sa iyo? Bumaba si Xavier mula sa ikalawang palapag. Bulalas ni Gavin. Jacob just called me.
Sinabi niya na ang Black Dragon General ng Southern Plains ay pupunta dito upang bisitahin tayo. Naintriga si Xavier. Ang ibig mong sabihin ay ang Black Dragon na pilit na binili ang Transgenerational New City na itinayo ng Five Provinces Business Alliance sa pamamagitan ng backdoor na paraan. Oo, ang Black Dragon na iyon. Huminga ng malalim si Gavin. Hindi niya akalain na masasaksihan niya ang kilalang Black Dragon sa kanyang buhay. Bilasan mo, alis na tayo at salubungin natin siya sa gate. Hinayla ni Gavin si Xavier sa braso at kinaladkad. Dumating si James sa Goodview Villa District. Pagdating sa gate, nakita niya ang maraming tao doon. Pumwesto si Gavin sa pinakaharap kasama si Xavier malapit sa likod niya. Nandoon din si Zack na nambugbog kay Lex at sa iba pa. Tumayo ang tatlo sa pasukan at naghihintay sa pagdating ng Black Dragon. Sa sandaling iyon, may dumating na taxi sa entrance ng villa. Naglabas si James ng $100 at ibinigay sa driver. Sa iyo na ang sukli. Pagkasabi niya noon ay bumaba na siya ng sasakyan. Nang makita si James na naka-casual wear na bumaba ng kotse. Lahat ng nasa entrance ay natigilan sandali. Siya ang Black Dragon. Dapat may hukbong nag-escort sa kanya dito. Bakit siya sasakay ng taxi? Hindi siya pwede. Malamang dumaan lang siya. Pabulong na nag-usap sina Gavin at Zack. Nang makita si James, sumimangot si Xavier. Hindi ba ito ang manugang ng mga kalahan? Sa hindi mabilang na mga titig. Nagsigarilyo si James at nagtagal sa paglalakad papunta sa kanila. Huminto siya sa harap ni Gavin at tumango sa kanya. Maganda ang ugali mo. Mag-uusap tayo sa lugar ko sa House of Royals. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Natigilan si Gavin. Siya ba talaga ang Black Dragon? Noon, pumunta siya sa birthday banquet ni Lex. Gayunpaman, wala si James. Dahil dito, hindi niya alam na si James ay manugang ng mga kalahan. Gayunpaman, nang marinig ang tungkol sa House of Royals, sigurado na siya ngayon na si James ang Black Dragon. Oo, tumango si Gavin at sumunod malapit sa likod. Hinayla siya ni Xavier at bumulong. Anong ginagawa mo, Dad? Hindi siya ang Black Dragon. Siya ang manugang ng mga kalahan. Ha? Manugang? Ang mga kalahan? Kumunot ang noo ni Gavin. Kaagad, may naalala siya. Nagdilim ang kanyang mukha. At napabulalas siya. Bilasan mo at kumilos ka. Siya ang Black Dragon. Natarante si Gavin sa nangyari sa birthday banquet ni Lex. Pinahintulutan ni Lex na ayusin ang kanyang birthday banquet sa House of Royals. Kaya, paano at bakit nangyari ang ganitong sakuna? Bakit nagpakita si Scarlett Brooks? Bakit ipinadala ng Blythe King ang kanyang mga tauhan? Kumikilos sila ayon sa utos ng Black Dragon. Dali-dali niyang naabutan si James. Naguguluhan si Xavier. Siya ba talaga ang Black Dragon? May pag-aalinlangan na tingin. Sumunod siya sa likuran nila. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa House of Royals. Idiniin ni James ang palad niya sa thumbprint recognition lock. Bumukas ang metal na pinto ng villa. At pumasok siya. Nang makita ito, namutla si Xavier. Umupo si James sa isang sofa at nag-cross legs. Tiningnan niya ng masama si Gavin. Gavin, alam mo ba kung bakit kita binisita? Bagamat puno ng pawis ang noo ni Gavin. Hindi siya naglakas loob na pinunasan iyon. Galit na umiling siya. Hindi ko alam. Napatingin si James kay Xavier. Kayo ba? Kung gayon. Nang magkasalubong ang tingin niya. Nanginginig si Xavier. Naglabas si James ng napakalakas na aura. Kahit na si Xavier ay isang matagumpay na negosyante na nakilala ang hindi mabilang na mga tao. Natatakot siya kay James. Ang sensasyon ay katulad ng pagharap sa isang mabangis na tigre. Sa pag-alala sa ginawa niya sa Callahan's, biglang tumibok ang kanyang puso. Kay medyo, si Xavier, ang commercial genius.
ay pawis na pawis. Smack! Hinampas ni James ang kanyang kamao sa mesa. Nanginginig sa takot si Gavin at agad na napaluhod sa sahig. Kahit na si Xavier ay parehong natatakot. Nagawa niyang pigilan ang pagnanasang lumuhod. Malamig na tinitigan ni James si Xavier at sinabing, "Mukhang interesado ka sa asawa ko. Nais mo bang maalis ang Watson sa mukha ng Kensington tulad ng Xavier's? B******* ka." Umungol si Gavin na nakaluhod sa lupa. Kinaladkad niya ang tulalang si Xavier sa sahig at nag-utos, "Lumuhod ka at humingi ng tawad." Nabawi ni Xavier ang kanyang sentido at lumuhod. General. Hindi ko alam. Hindi ko nauulitin yun. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bahaging kumaway si James. Sige na, bumangon ka na. Nang marinig ito, dali-dali silang tumayo na parang pinapatawad. Sa wakas ay naunawaan ni Zack, na nakatayo sa gilid, kung paano inayos ni Lex ang kanyang birthday banquet sa House of Royals. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng House of Royals, ang Black Dragon, ay manugang ng mga kalahan. Sa kabutihang palad, dinala siya ni Gavin sa Callaghan's upang aminin ang kanyang pagkakamali. Kung hindi, kung ang Black Dragon ay naglalayo na ituloy ang mga bagay, ang kanyang pamilya ay mapapahamak. Xavier, narinig ko na pinapakain ka ng nanay ko ngayong gabi sa ngalan ni Thea. Tumango si Xavier. Kaagad pagkatapos, umiling siya. Hindi. Napangiti si James. Huwag kang kabahan. Ang pagkakaroon ng interes sa aking asawa ay matagal na siyang isang mabuting babae. Mapalad na nagpadala ka lamang ng mga regalo sa mga kalahan sa halip na gumamit ng ibang paraan. Ang gawa mo ay nagligtas sa Watsons. Huminga ng malalim si Xavier. Sa pagbabalik tanaw nito, hindi niya maiwasang kiligin. Buti na lang at hindi siya nagmadaling kumilos. Kung hindi, ang Watsons ay tiyak na mapapahamak. Isang simpleng bagay lang para sa isang general na durugan ang isang pamilya. Ang kailangan lang niya ay magbitaw ng isang utos. Sige, dismiss mo na. Bahaging kumaway si James. Mabilis silang umalis. Pinunasan ni Gavin ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Napatingin siya kay Xavier. Halos mapahamak mo kaming lahat. Hindi ko alam, Dad. Paano ko malalaman ang magang ng mga kalahan ay ang Black Dragon? Huminga ng malalim si Gavin at sinabing, Noong malayang nagmamaneho si James papasok at palabas ng military region, may mga chismis na hiniram niya ang sasakyan sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Hindi ko inaasahan na ito ang kanyang sasakyan. Hindi ko maintindihan ang isang bagay. Bagamat siya ay isang big shot, nagpakasal siya sa mga kalahan at nagpanggap na isang walang kwentang lalaki. Matapos malutas ang kanyang negosyo kay Xavier, umalis si James sa House of Royals at nagtungo sa Callaghan's. Nanatili siya sa bahay buong hapon. Samantala, pumunta na si Gladys at ang iba pa sa bangko para magdeposito ng pera. Pumunta si Thea sa Pacific Group. Dahil katatapos lang niya sa Pacific Group, marami siyang dapat asikasuhin. Dahil dito, kinailangan niyang manatili doon pasado alas 6 ng gabi. Dahil nakipag-appointment si Gladys kay Xavier, nag-alala siya nang makitang abala si Thea sa trabaho. Tinawag niya ito at hiniling na umuwi kaagad. Naisip ni Thea na may nangyari at nagmamadaling umuwi. Thea, change into something glamorous. Maglagay ng ilang make-up at magsuot ng ilang alahas. Naguguluhan si Thea, Mom, ano ang ginagawa mo sa oras na ito? Ngumiti si Gladys. May dinner date kayo ni Xavier. Stop dilly-dallying. Busy na tao si Xavier. Ngayong nakagawa na siya ng oras para kumain sa atin. Dapat na tayong magmadali. Agad na nagdilim ang mukha ni Thea. Hindi ako pupunta. Mauna ka na. Ipinatong ni Gladys ang mga kamay sa kanyang balakang at sinaway si Thea.
Sinalabag mo ba ang utos ko ngayon? Thea Callahan, sino ang nag-aalaga sa iyo sa nakalipas na 10 taon? Alam mo ba kung gaano ako pinagtawanan at pinagtatawanan? Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Hindi ko napigilan ang ulo ko sa pamilya ng Hills. Malaki. Ngayong maganda ka. Naging mapanghamon ka na ba? Sob, bakit miserable ang buhay ko? Nagsimula ng mag-tantrum si Gladys. Kung hindi ka dumating, tatalon ako sa ika-8 palapag. Wala nang saysay ang buhay pa. Pagkasabi nito, binuksan niya ang bintana at naghanda na tumalon. Hinawakan siya ni Benjamin at tumingin kay Thea. Thea, paano mo susuwayin ang iyong ina para sa isang tulad ni James? David chimed in. Tama na, Thea, worth it ba talaga si James? Sinisikap ng buong pamilya na kumbansihin si Thea. Puno ng luha ang mga mata ni Thea. Bakit naging miserable ang buhay niya? Tumingin siya kay James. Nadurog ang puso ni James sa kanyang naaagrabyado na tingin. Thea, bakit hindi ka kakain ni Mr. Watson? Pupunta rin ako. Tanga ka ba? Saway ni Thea sa kanya. Anong iniisip mo? Bakit mo papayagan ang iyong asawa na kumain kasama ng ibang mga lalaki? At iniisip mo pang sumama? Hindi ka ba aware sa status mo? Kung pupunta ka, tatawanan ka at minamaliit, kahit hindi ka nahihiya. Ako, hindi inaasahan ni James na ganoon kalaki ang magiging reaksyon niya. Kung tutuusin, napag-usapan na niya ang lahat. Hindi na maglalakas loob si Xavier na sundan ang asawa. Not only that, Xavier would make it clear na hindi na niya guguluhin si Thea. Nalungkot si Thea nang makita ang walang pakialam na tingin ni James kung naging mas may kakayahan at ambisyon si James. Hindi sana sinubukan ng kanyang ina na maghanap ng ibang lalaki para sa kanya. Nang makita ni Thea ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina, nakiusap si Thea, itigil mo na ito, nanay, pupunta ako. Huminto sa paggawa ng eksena si Gladys at agad na nagturo. Kung ganoon, ano ang kinatatayuan mo? Lumipat ka. Crestfallen. Pumunta si Thea sa kanyang kwarto at nagbihis. Si James naman ay tahimik na nakaupo sa sofa. Hindi nagtagal. Nagpalit si Thea ng isang tailor-made na damit. Pagkatapos, pumunta sila sa Gourmand. Nabook ni Xavier ang Diamond Room sa Gourmand. Ito ang pinaka-marangyang silid. Ayaw niyang magpakita matapos malaman ang identity ni James. Gayunpaman, dahil hiniling ni James na dumating siya, wala siyang ibang pagpipilian. Naghintay siya mula alas 5 naghintay siya ng 2 oras. Nakosyete dumating si Thea at ang kanyang pamilya. Sumunod sa pangunguna ng waiter. Pumasok si Thea at iba pa sa Diamond Room. Sa nakalipas na 2 oras, hindi mapakali si Xavier. Nabalik lang ang katinuan niya nang may pumasok sa kwarto. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Mabilis siyang tumayo at binati. Ms. Thea, andito ka na pala. Hello din sa inyo, Gladys and Benjamin. Nang makita si James na huling pumasok, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Tulad ng sinasabi nila, ang batayan ng mga relasyon sa lipunan ay katumbas. Nang makita kung gaano pala kaibigan si Xavier, tumigil si Thea sa pagsusuot ng masungit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngumiti ito sa kanya at binati. Paumanhin kung pinaghintay kita, Mr. Xavier. Ayos lang. Kara-rating ko lang sa sarili ko. Ms. Thea, please have a seat. Niyaya sila ni Xavier na maupo.